Kabanata 451. Habang nagsasalita si Luna, nagbago ang ekspresyon ni Hector. Gulat na napatingin siya kay Helena. Hector, huwag kang makinig sa kanya. Malinaw na nagbubuga siya ng kalokohan dahil lumalaban siya sa akin, mabilis na sinubukang ipaliwanag ni Helena. Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Siyempre hindi. Naniniwala ako sa iyo, tiniyak ni Hector kay Helena. Sa ganoong sitwasyon, natural siyang papanig sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, binigyan niya si Owen ng isang senyas ng kamay, na nagpapahiwatig na gusto niyang kunin ang kanyang dating asawa. Hector, bakit hindi ka magtitiwala sa akin? Heartbroken, Luna howled, if you don't believe me, you can na laging tanungin si Charlotte tungkol dito. At least, maniniwala ka sa kanya, right? Si Helena ay nagpanik. Ano pa ang hinihintay ninyo? Paalisin niyo siya kaagad. Sumunod sila, at pilit na kinaladkad ng mga bodyguard si Luna palabas. Nanginginig sa kanilang pagkakahawak, nagmura ang babae, Helena, isa kang kasuklam-suklam at walang hiyang babae. Papatayin kita isang araw. Huminto muna siya bago bumulong, Hector, I gave up everything for you. Paano ka magiging ganyan kamalupit? Paglaki ni Timothy, hindi kanya mapapatawad. Bago pa niya makumplito ang kanyang pangungusap, tinakpan na ng mga bodyguard ang kanyang bibig. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pakikibaka. Tinanggal niya ang kanyang sapatos, at kumatok pa ang kanyang ulo laban sa mesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang isang baso sa mesa at bumagsak sa kanyang ulo. Naghahalo sa alak mula sa kopeta, nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang mukha. Nakakahiya at nakakaawa ang itsura niya. Sa kabila nito, hindi siya pinansin ng lahat. Maging ang mga bodyguard ay patuloy pa rin sa pagkaladkad sa kanya na parang patay na aso. Nakakakilabot ang eksena. May mga nakasimangot na mukha ng mga bisita. Gaano man katakot-takot si Luna, siya pa rin ang dating asawa ni Hector at ina ng kanyang anak. Kung tutuusin, minsan silang mag-asawa, kaya paano siya naging malupit? Maaaring siya ay masama at maraming isyo, ngunit palagi siyang tapat kay Hector. Maaaring itabi ng lahat si Luna at ipahiya siya, ngunit hindi dapat gawin iyon ni Hector. Sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Charlotte ng hindi pagkakaunawaan at hindi makapagsalita. Sa lohikal na paraan, dapat siyang maging masaya na makita si Luna na napunta sa ganitong estado pagkatapos subukan ng huli na gumamit ng iba't ibang paraan para saktan siya. Gayunpaman, hindi niya magawang matuwa sa sitwasyon ni Luna. Sa halip, naawa siya kay Luna at nadama niyang maswerte siya na hindi niya pinakasalan noon si Hector. Kung hindi, baka matulad siya sa kanya, mapahiya sa publiko na tulad nito ngayon. Dahil sinisira ni Luna ang party, maraming bisita ang tahimik na umalis. Ang iba ay nakipagpalitan ng ilang salita kay Helena bago magbigay ng dahilan para umalis. Sa loob ng maikling panahon, 1/3 ng mga bisita ang umalis sa bulwagan ng banquet. Nabigo at durog, naglakad si Helena sa likod ng entablado na may malungkot na ekspresyon. Nagkaroon ng matinding tensyon sa hangin. Sinusubukang iligtas ang kanyang mga relasyon sa kanyang mga bisita, nagmamadali si Hector at pinuntahan ang bawat natitirang bisita upang umapela sa kanila. Dahil sa mga pangyayari, huminto rin ang musika. Pinayagan ni Felicity si Charlotte na magpahinga sa backstage. Nagkataon, natanggap ni Charlotte ang tawag ni Robbie nang makarating siya sa backstage. Nakaya lang niya palitan ng ilang salita bago nagsimulang magchismisan ang mga violinist sa tabi niya tungkol sa nangyari. Kaya naman, wala siyang choice kundi ituloy ang tawag sa labas. She could, nasa trabaho pa rin si Mommy, at ang bago kong trabaho ay tumugtog ng piano para sa iba. Oo, mahilig akong tumugtog ng piano, sagot niya sa tanong ng kanyang anak. Bago pa siya makatapos ay natigilan siya nang may makita siyang kung ano. Sa parking lot hindi kalayuan, siya ay nakita na ang 2 bodyguard na inihagi si Luna sa likod ng kanilang van. Pagbukas ng pinto, kitang-kita ni Charlotte si Helena sa backseat. Malamig ang babae sa pagpapahayag. Robbie, may aasikasuhin ako. I'll end the call here,
mabilis niyang pinutol ang tawag at palihim na tumungo palapit sa sasakyan para tingnan. Sa parking lot, maraming mamahaling sasakyan. Hindi tulad ng mga iyon, ang sasakyang ito ay nasa lugar na nakalaan gamit sa trabaho. Nagtago sa likod ng isa pang sasakyan para tiktikan ang van, hindi niya maiwasang mabigla sa kanyang nakita. Sinasampal ni Helena si Luna. Habang tumatagal, hinawakan ng mga bodyguard ang mga braso ni Luna, at wala siyang magawa upang lumaban. Ang biktima ay maaari lamang magbitiw sa kapalaran at tumanggap ng mga tama. Bagamat binugbog, umawang na parang kanyan pa rin ang bibig ni Luna. Nagpatuloy siya sa paghagas ng mga kahalayan at pang-iinsulto kay Helena na ikinagalit ng huli. Dahil ang sasakyan ay soundproof, at si Charlotte ay nakatayo sa malayo, hindi niya marinig ang mga salitang pinagpapalitan nina Luna at Helena. Hindi alintana, lumabas si Helena sa kotse hindi nagtagal. Pagbukas ng pinto ay nakita ni Charlotte ang dalawang mga bodyguard sa kotse ay pinupunit ang mga damit ni Luna. Samantala, hirap na hirap si Luna at sumisigaw, "Helena, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, at mapaparusahan balang araw." Pagkatapos, muling isinara ang pinto. Inutusan ni Helena ang dalawa pang bodyguard na nagbabantay sa sasakyan, take good sa pangangalaga ng dating Mrs. Sterling. She is thirst for men's love. Tumango ang dalawang subordinate. I don't think two is enough. Humanap ka ng mas maraming lalaki na susunggab sa kanya, ang kanilang boss snivered with a creepy at tumingin sa kanyang mga mata. Kasunod noon, umalis siya kasama ang iba pang bodyguard. Habang pinapanood ang eksena, si Charlotte ay natigilan at natakot. Lagi niyang alam na si Helena ay baluktot, ngunit hindi niya inaasahan na ang huli ay gagawa ng isang bagay na kasing lupit nito. Kung kinamumuhian niya si Luna hanggang sa kaibuturan, maaaring nagutos na lang siya ng pambubugbog. Paano niya magagawa ito? Sa sandaling iyon, ang van ay nagsimulang umugang ng marahas, na parang may away na nangyayari sa loob nito. Noong una, gustong sumugod ni Charlotte para iligtas ang babae. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang utak na siya ay hindi lamang hindi mailigtas ang biktima, ngunit ilalagay din niya ang kanyang sarili sa panganib kung siya ay susugod pasulong ng walang plano. Dahil doon, agad niyang inilabas ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Sa kasamaang palad, nakita siya ng isang bodyguard. "Sino ka?" Sigaw ng isa sa direksyon niya. Agad na namutla ang mukha ni Charlotte at tumakas siya. Dalawang bodyguard ang sumunod sa kanyang takong. Nang makitang malapit na siyang maabutan ng mga bodyguard, nataranta si Charlotte. Sa kabutihang palad, isang boses ang pumutol, "Anong ginagawa mo?" Agad namang napahinto ang mga lalaking humahabol sa likod niya. Paglingon niya, kasama ni Owen ang ilang mga bodyguard, at nagmamadaling pumunta sa parking lot. Nang walang pagpipilian, ang dalawang bodyguard na nagbabantay sa sasakyan ay may kasalanang umamin sa nangyari. Iniwas ni Owen ang kanyang kamao at sinuntok ang isa sa kanila. Umungol siya, "Mga bastos kayo. Palabasin niyo siya ngayon din." Dahil sa mga salitang iyon ay nakahinga ng maluwag si Charlotte bago siya mabilis na bumalik sa hotel. Nang tumingin siya sa kanyang telepono, napagtanto niyang konektado siya sa hotline ng pulisya. Dahil nandoon si Owen na dumating upang i-clear ang sitwasyon, siya ay nag-hang up, at iniisip na hindi na kailangang isangkot ang mga awtoridad pa. Ayaw niyang makaakit ng dagdag na gulo. Kung tutuusin, minsan ay magkakilala sina Luna at Owen, kaya malamang na hindi niya ito pababayaan. Bukod dito, ito ay isang krimen sa unang lugar, at sinumang nasa tamang pag-iisip ay susubukan na pigilan ito. Gayunpaman, ipinaalam pa rin ni Charlotte sa mga security guard sa hotel na magbantay ng maayos. "May iniisip ako na nangyari sa parking lot. Mas maganda kung titingnan nyo." "Anong nangyari?" tanong ng isa sa kanila. Mukhang may problema ang isang babae. "I'm not sure of the details, but you would understand once you get doon," paliwanag ni Charlotte. "Sige, salamat." Agad namang nagtungo ang apat na armadong security guard. Dahil mas panatag ang pakiramdam, mabilis na naglakad si Charlotte papunta sa lounge ng hotel. "Charlotte,
Mabilis na lumapit si Felicity sa kanya. Maagang natapos ang piging, at maaari ka nang umalis sa trabaho. Magbabayad ako ng 2,000 na ililipat ko sa iyo bukas. Salamat, Miss Fuller. Pagtingin sa banquet hall, sunod-sunod na umaalis ang mga bisita. Kahit na nag-iimpake na ang mga performer para umalis. Bakit ang dumi ng damit mo? Napansin ni Felicity na may bahid ng lupa ang maxi dress ni Charlotte. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "You have to wash this. Otherwise, I can't explain it to the uniform company kapag ibinalik ko na." "I'm so sorry. Huhugasan ko ito ngayong gabi at ibabalik ko sa iyo bukas," paghingi ng paumanhin ni Charlotte. Pagkatapos, pumunta siya sa backstage at nagpalit. Inayos niya ang kanyang mga gamit, at naghanda na siyang umalis sa likuran. Nang mapadaan siya sa parking lot, she subconsciously scanned it. Ayos lang ba si Luna? Bagamat sinaktan siya ni Luna noon, natanggap na ng babaeng iyon ang kanyang kapalit. Umaasa siyang magiging maayos si Luna. Sa patuloy na paglalakad patungo sa tabing kalsada para tumawag ng taxi, bigla siyang nakarinig ng ungol para humingi ng tulong. "Tulong, pakiusap." Naalarma, napahinto si Charlotte sa kanyang paglalakad. Nang muli siyang makinig ng mabuti, at narinig niya ang isa pang pakiusap ng tulong. Pagtingin sa paligid, may nakita siyang paa na nakalabas sa basurahan sa di kalayuan. Galit na galit, binuksan niya ang flashlight sa kanyang telepono at maingat na naglakad. Pagbukas ng takip, siya ay nakita si Luna. Siya ay hubot-hubad at puno ng dugo. Halos wala ng buhay, at nakahiga siya sa tambak ng basura. Gamit niya ang natitirang lakas para tumawag ng paos, "Pakiusap, tulungan mo ako." Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Nanginginig sa takot, tumawag kaagad si Charlotte ng pulis. Sa loob ng maikling panahon, dumating ang mga pulis at ambulansya sa pinangyarihan. Bilang saksi, dinala si Charlotte sa himpilan ng pulisya upang ipaliwanag ang kanyang nakita. Sinabi niya sa kanila ng totoo ang tungkol sa sitwasyon, nang hindi itinatago ang anumang mga detalye. Matapos tanggalin ang kanyang pahayag, nagtanong si Charlotte, "Kamusta siya?" "Ang tinutukoy mo ba ay ang biktima?" Napabuntong hininga ang isang pulis. "Sinabi sa amin ng mga doktor sa ospital na 7 lalaki ang gumahasa sa kanya. Sa kasalukuyan, siya ay malubhang nasugatan at hindi matatag ang pag-iisip." "Ano?" Napabuntong hininga si Charlotte. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, at nabalisa siya sa pag-iisip, "How could that have na nangyari?" "Kitang-kita ko si Owen na naglalakad para iligtas siya." "Paano?" "A policeman revealed, na contact na namin si Owen, na binanggit mo kanina. He explained that na pinigilan sila at hinayaan si Luna. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito naging ganoon." "Wala bang security camera sa parking lot? Sino ang gumawa nito sa kanya?" tanong ni Charlotte. "May isang security camera doon, sa kasamaang palad, napagtanto namin na ito ay nakaharap sa isang sulok na hindi ipinakita ang nangyari. Hinanap din namin ang mga bodyguard ni Owen, pero lahat sila ay may alibay. Sabi nila pagkatapos nilang palayain siya, bumalik sila para gumawa ng ibang trabaho." "Ang ibig mo bang sabihin ay hindi yun mga bodyguard na gumahasa sa kanya?" "Sino sila?" Sinabi ng pulis, "Nag-iimbestiga pa kami." Tapos na sa kanyang negosyo sa istasyon ng pulisya, si Charlotte ay lumabas mula roon ng walang pag-asa. Sa hindi inaasahan, nakasalubong niya si Hector sa pasukan. Magkaharap, nagpalitan sila ng masalimuot na tingin. "Pumasok ka." Si Hector mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan at sumenyas ito. "Iuuwi na kita." Tinanggihan siya ni Charlotte, hindi na kailangan. Ngayon, wala na siyang pagmamahal sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang pagbabantay at pag-iingat sa paligid niya. Okay kung ganoon. Hindi tulad ng dati, hindi na nagpaliwanag si Hector tulad ng dati. Ang sabi lang niya, "Sa kotse tayo mag-usap. Nasa harap tayo ng police station, kaya hindi mo kailangang mag-alala." Kahit nag-aalangan si Charlotte ay sumakay pa rin siya sa sasakyan. "Gusto kong linawin ang sarili ko," unang nagsalita si Hector. "Although naghiwalay na kami ni Luna, and I am deeply na naiinis ako sa ginawa niya,
at hinding-hindi ako gagawa ng kasuklam-suklam na ganito. Hindi ko rin intusan ang aking mga nasasakupan na gumawa ng krimen na kasing lupit nito. Sinubukan kong pigilan ang mga iyon, at gusto kong pauwiin ang aking asawa. I mean si Miss White sa bahay. Gayunpaman, nagmura siya sa akin at tumanggi na tanggapin ang aking alok. I'm sure alam mo ang ugali niya. Kaya wala akong choice kundi hayaan siya at umalis na. Sabik na idinagdag ni Owen, na nasa kotse, pagkatapos magpakawala ng malalim na buntong hininga, kung alam kong mangyayari ito. Papauwiin ko na sana siya, kahit gaano niya ako pag-alitan o hampasin. Well, kailangan mo lang ipaliwanag sa pulis. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Walang pakialam si Charlotte sa kanyang paliwanag. Kung wala na, aalis muna ako. Dahil doon, itinulak niya ang pinto ng kotse, ngunit hinawakan ni Hector ang kamay niya, Lottie. Sa pamamagitan ng instinct, binawi ni Charlotte ang kanyang kamay at muling inilagay ang kanyang bantay. Ano pa bang gusto mo? Nagtatrabaho ka ba ng part-time sa isang kumpanya ng kaganapan? Malumanay na pagsisiyasat ni Hector. Kung may kahirapan ka, ako. Magaling na ako ngayon at hindi na ako nahihirapan, malupit na pinutol siya ni Charlotte. Bakit ang cold mo sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Hector. Ikakasal na si Zachary kay Sharon. Ikaw ay nakita na ang tunay niyang kulay. Hindi mo ba alam na ako lang ang nag-iisang nagtrato sa iyo ng tama? Ano? Inisip ni Charlotte na ito ay balentuna at kinut siya. Hector, nakakatakot ka talaga. Anong pinagsasabi mo? Kumunot ang noo ng lalaki. Paano ako nakakatakot? 4 na taon mong asawa si Luna, at binigyan ka pa niya ng isang anak na lalaki. Kahit na hindi siya ang pinakamahusay na character, naging sincere siya sa iyo. Hindi mo ba dapat pahalagahan ang dating relasyon mo sa kanya? Ngayon na siya ay nasa ganoong katakot-takot na kalagayan, ipinagtapat mo ang iyong pagmamahal sa ibang babae. Hindi ba ito gumagawa sa iyo na parang isang halimaw? Tinitigan ni Charlotte si Hector na parang estranghero. Pagpapatuloy niya, kahit na kaibigan ka lang niya o kakilala niya, maaawa ka sa kanya sa mismong hindi bababasa. At saka, nauwi lang siya sa ganito dahil sa iyo. Haha, malamig na tumawa si Hector at sarkastikong itinuro, napakabait mo. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya tretuhin? 4 years ago, she used shameless and ruthless means to break our relationship. Ginawa ka niya na mawala ang iyong virginity at pumalit sa iyo. After 4 years, kinahiya ka pa rin niya, at ang mga bata sa maraming pagkakataon, na naglalagay sa iyo sa isang mahirap na lugar. Pinilit ka pa niyang pakasalan ng lalaking taga-T-Nation. Kung hindi ka naabutan ni Zachary sa tamang panahon, nasa T-Nation ka na ngayon. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Hindi ko ginawa, pero hindi siya pinansin ni Hector. Alam kong mabait kang tao. Gayunpaman, minamaltrato mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iyong kaaway. He paused before he snarled, nagtatrabaho ako sa mas mabuting tao ngayon. Hindi na ako matutulad sa dati at tatayo sa sarili kong mga paa. Isang araw, sisirain ko si Zachary at bayaran siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kaya ba kayo nagkasama ni Helena? Hindi siya maintindihan ni Charlotte. Mahal mo ba talaga siya? Importante ba yun? Tinuya ni Hector, mahal kita, pero mahal mo ba ako? Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik si Charlotte. Ang pag-ibig, kasarian, at pag-aasawa ay tatlong magkakaibang bagay. Para bang naiintindihan niya ang lahat tungkol sa buhay. Tumingin si Hector sa malayo at umiling, ang pag-ibig ay maaaring manatili sa puso ng isang tao sa kagustuhan ng isa. Kung tungkol sa pag-aasawa, ang isa ay maaaring makinabang sa iba't ibang paraan. Nagbago ka na, sambit ni Charlotte. Hindi niya moari kung ano ang iniisip nito. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang mga ambisyon, at hindi ko maiimpluwensyahan ang iniisip mo. Anuman, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Dapat mong isipin ang iyong anak bago ka gumawa ng anumang bagay at pag-isipan kung ang iyong mga aksyon ay magdudulot sa kanya ng galit sa iyo sa hinaharap. With that, umalis na siya.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Hector at pinagmasdan lang ang kanyang nawawalang anyo. Sumirit siya, sabi mo sa akin nagbago na ako, pero nagbago ka rin. Kung hindi ka nagbago, hindi ka makakasama ni Zachary. Ring, ring. Tumunog ang kanyang telepono, at si Helena iyon. Pagtingin sa phone niya, hindi ito pinansin ni Hector. Mr. Sterling, sa tingin mo ba si Miss Brown ang may pananagutan dito? Tanong ni Owen sa mahinang boses. Trabaho ng pulis na hanapin ang katotohanan. Ngumuso si Hector, wala tayong kinalaman dito. Kung gayon, makakaapekto ba ito sa iyong relasyon sa kanya? Tanong ni Owen. Of course not, confident na sabi ni Hector bago sinagot ang kanyang telepono. Helena. Hector, nasaan ka? Mukhang balisa ang ginang sa kabilang linya. Nasa harap ako ng police station. Nakita mo ba si Charlotte? Kasama mo ba siya? Tanong ni Helena. Nakilala ko siya sa pasukan. Nag-usap kami saglit, at umalis na siya, sagot ni Hector. Ikaw ba? Kaagad, siniguro ni Hector sa kanya, huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nakikita ko. Pupuntahan kita ngayon, hintayin mo ako, sige. Pagkatapos niyang i-end ang tawag, lumingon si Hector sa direksyon na pinuntahan ni Charlotte. Nanigas ang kanyang tingin. Paulit-ulit kasi siyang pinahiya ni Zachary, sinisira ang kanyang dignidad, na pinilit niyang gawin iyon na maging kung sino siya ngayon. Isang araw, doble ang babayaran niya kay Zachary. Gusto niyang patunayan kay Charlotte na kasing kaya niya si Zachary. Kabanata 455. Sa taxi, tinawagan ni Charlotte si Zachary, ngunit walang sumasagot. Naalala niya na sinabi niya sa kanya na gagawin niyang umuwi ng gabi. Baka busy siya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dumungaw siya sa bintana at gusto niyang ikwento ang nangyari ngayon. Hindi niya kaya na mukhang pinoproseso ito. Sino ang nag-utos ng pag-atake kay Luna? Si Helena ba? Malamang siya yun. Well, hindi ba talaga alam ni Hector ang tungkol dito? Iniligtas ba talaga ni Owen si Luna noong panahong iyon? Kung hindi, nakilahok din ba siya dito? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Charlotte habang pinag-iisipan niya iyon. Huminga siya ng malalim, at pilit na hinaranggan niya ito. Wala itong kinalaman sa kanya, at ayaw niyang makialam. Pagdating niya sa bahay, lampas hating gabi na. Tulog na ang lahat ng anak niya. Nagbago siya ng bagong set ng mga damit, at umakyat siya sa itaas. Hindi pa nakakabalik si Zachary, at ang bahay ay tila walang laman at malungkot. Nakaramdam ito ng panlulumo kay Charlotte. Dahil hindi siya makatulog, nagpasya siyang maglaba ng damit at magsabit dito hanggang sa matuyo. Pagkatapos, tumayo siya sa balkonahe at pinagmasdan ang pagdaan ng trapiko, na umaasang makita ang sasakyan ni Zachary. Sa pagkakataong iyon, sobrang namiss niya ito. Nadama niya lamang na ligtas siya sa piling niya. Malapit na mag-alas 2 ng madaling araw, pero wala pa rin si Zachary. Sa sobrang pagod ni Charlotte na maghintay pa, naligo siya at natulog muna. Marahil dahil masyadong nakakabigla para sa kanya ang mga pangyayari ngayon, nagkaroon siya ng bangungot. Napanaginipan niya si Luna na puno ng dugo habang tinatanong siya sa hindi niya pagligtas sa kanya. Sa kanyang panaginip, masigasig na sinubukan ni Charlotte na magpaliwanag ngunit tila hindi makagawa ng ingay. Bago niya namalayan ay sinuntok na siya ni Luna at pinisil ang leeg niya. Nagising si Charlotte mula sa bangungot, at pawis na pawis habang nanginginig sa takot. Matagal bago niya tuluyang kinalma ang sarili. Bumangon siya sa kama, at lumabas siya para sa isang basong tubig. Sa pagbabalik tanaw sa nangyari ngayon, nakaramdam siya ng guilt. Kung hindi lang siya bulag na naniniwala sa kay Owen na iyon na ililigtas si Luna at tumawag ng pulis, malamang hindi ito mangyayari. Ring, ring. Nagring bigla ang phone niya. Nang tingnan niya ang screen ng kanyang telepono, nakita ni Charlotte ang pangalan ni Amanda. Sinagot niya agad ang tawag. Umungol si Amanda, "Charlotte, bastard ka. Bakit hindi mo siya tinulungan? Kung galit ka sa akin, maaari mo itong alisin sa akin sa anumang paraan na gusto mo. Maaari mo ring kunin ang aking buhay. Gayunpaman, paano mo ito magagawa sa aking anak na babae? Bakit?" Sa kanyang huling pangungusap, nasira siya.
Nang marinig ang pag-iyak ni Amanda, nadama niya ang kawalan ng pag-asa ng ina at nakiramay sa kanya. After a short pause, Charlotte explained, "Ipinaliwanag ko na ang lahat sa pulis. Maaari mo silang tanungin tungkol sa nangyari, at hindi ko na ipapaliwanag pa. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, di ba?" Umiiyak pa rin si Amanda sa kabilang dulo. "Basta alam mo, nalulungkot din ako sa nangyari." Matapos ang biglang linya, in-end ni Charlotte ang tawag. Hindi niya alam kung paano aliwin ang kabilang partido o ipaliwanag ang sarili. Isa pa, wala siyang gusto sa mas maraming hindi pagkakaunawaan na mangyayari. Marahil, ang kanyang katahimikan ay ang pinakamahusay na paraan. Sana, ipunan ni Amanda ang kanyang emosyon at itigil ang pagsisi sa kanya. Habang pinag-iisipan niya ang bagay, narinig niyang bumukas ang pinto. Agad naman itong napatalon sa kanyang mga paa. Pagpasok sa bahay, casual na itinapon ni Zachary ang kanyang jacket sa isang tabi at inaalis ang butones ng kanyang shirt habang papunta sa kwarto. Nang makita niya si Charlotte, automatikong ibinuko niya ang kanyang mga braso. Walang pag-aalinlangan, ang babae ay sumugod sa kanyang yakap, mahigpit na pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. "Gabi na, bakit gising ka pa?" Marahan niyang ginulo ang buhok niya. "Hinihintay mo ba ako? Ano ang tagal mong bumalik?" Angal ni Charlotte. Niyakap siya nito ng napakahigpit. Dahil sa nangyari ngayon, natakot siya at nakaramdam ng insecure. Gayunpaman, ang pagbabalik sa kanyang yakap ay muling gumaan ang pakiramdam niya. "May kailangan akong harapin," sagot ni Zachary. Itinaas niya ang baba ng babae at itinulak ng maluwag at tumabi ng mga hibla ng buhok sa mukha niya. Pagkatapos, marahan niyang hinalikan ang mga talukap ng mata niya. "Namiss mo ba ako?" "Oo." Nag-tiptoed si Charlotte at nagkusa na halikan siya. Nagulat si Zachary sa ginawa niya. Binuhat niya ito mula sa kanyang mga paa at hinayaan ang kanyang mga binti na pumulupot sa kanyang baywang. Habang naghahalikan ay tumungo sila sa kwarto. Ang dalawa sa kanila ay nahulog sa kama, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa pagmamahal, at ang temperatura sa silid ay parang bumangon. Sa sobrang hilig ni Charlotte ay hindi napigilan ni Zachary. Matapos ang madamdaming gabi, tuluyang nakatulog si Charlotte sa madaling araw. Hindi makayanan ng tukso, yumuko si Zachary para halikan ang mga mata at pisngi ng babae at kanina pa na patuloy na nakatitig sa mukha niyang natutulog. Ngayong gabi, pinahanda niya si Ben ng ebidensya para sa mga maling gawain ni Sharon. Balak niyang tumayo kay Henry at sa Blackwoods para hilingin na ipawalang bisa ang kontrata ng kasal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago niya isumite ang ebidensya, inatake sa puso si Henry at hinimatay. Nagulat ang lahat, at agad na ipinadala ni Zachary si Henry sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras, ang matanda sa wakas ay naging matatag ang kalagayan ng lalaki ng 2:00 ng madaling araw. Dahil natatakot siya na naghihintay si Charlotte para sa kanya, nagmamadali siyang umuwi. Ring, ring. Nag-vibrate ang phone niya at agad naman itong sinagot ni Zachary. Bumulong siya, "Hello. Gising na si Mr. Knock," sabi ni Ben. "Bilasan mo. Gusto kang makita ng doktor. Pupunta ako doon sa isang sandali." Ibinaba ni Zachary ang tawag at maingat na binawi ang braso mula sa ilalim ni Charlotte. Pagbaba ng ulo niya, hinalikan niya ang natutulog na figure saka bumangon para magpalit. Bago siya umalis, nagsulat siya ng note at inilagay iyon sa ilalim ng lampara sa tabi ng kama. Naghihintay na ang kanyang tsuper sa ibaba. Pagsakay niya sa sasakyan ay nakatanggap siya ng tawag mula rito kay Bruce. Bumaba na si Miss Knock sa eroplano. Pupunta siya ngayon sa ospital. "Okay," pag-amin ni Zachary. "Gusto kong kumuha ka ng ilang tao para protektahan si Charlotte ng palihim." "Naiintindihan ko." Pagkatapos ng tawag, muling nagring ang phone ni Zachary. This time, si Johan naman. "Balita ko may sakit si Mr. Knock. Ganon ba katotoo? Saan mo narinig?" Nagsalubong ang kilay ni Zachary. "It was insider news. Huwag mo akong tanungin tungkol sa mga detalye." Ang lalaki sa kabilang dulo ay mahinang nagpatuloy, "Ito ay malaking balita."
Bagamat nag-iisang apo ka, hindi ka kasal at walang kahalili, at ako ay nag-aalala na ang ibang mga sangay ng Nock Group ay tanungin ang iyong mga karapatan sa mana. Kapag magsisimula ang panloob na labanan, ito ay magbubunga ng problema para sa iyo. I know, simpleng sagot ni Zachary. Bata ka pa at hindi ka pa dumaan sa anumang away ng pamilya. Nag-aalala, sinabi ni Johan, sa mukha ng malalaking pakinabang at interes na tulad nito, kahit na ang mga taong may kaugnayan sa dugo ay papatayin ng bawat isa at ng iba pa. Ihahayag nito ang masamang panig ng mga tao. Nang marinig iyon, naging solemn na si Zachary. Sa buong buhay niya, palagi siyang pinakamalakas. Isa siyang child prodigy, at pagsapit ng 16, pumalit na siya sa kumpanya at nagsimulang pamahalaan ang Divine Corporation. Kahit anong hirap ang naranasan niya, siya ay madalas na lumalampas sa kanyang mga kakumpetensya. Kahit na pinilit sa isang sulok, hindi siya natakot. Gayunpaman, magiging isang hamon ang makipagkumpetensya laban sa kanyang mga kadugo para sa mga ari-arian ng pamilya. Lumaki siya na wala ang kanyang mga magulang, kaya pinag-aral siya ng kanyang lolo. Sa kabilang banda, ang kanyang tiyahin, si Zora, ay ginampanan ang papel ng kanyang ina. Inalagaan niya ito ng mabuti, at napakalapit nito sa kanya. Sa kasamaang palad, nagbago ang lahat kahit papaano. Marahil, ito ay dahil siya ay lumaki at naging mas malaya. Di nagtagal, nagsimula na silang magkaroon ng mga salungatan ng interes. Sa makatuwid, hinati sila ni Henry sa iba't ibang industriya at ipinangako sa kanila na hindi nila sasaktan ang bawat isa at iba pa. Sa loob ng 10 taon, tahimik ang lahat. Hanggang sa nagpanggap si Chris bilang siya. Pinagalitan siya ni Zachary nang muntik na niyang halayin si Charlotte, na nagresulta sa kanilang unang pagtatalo. Alagaan mong mabuti ang sitwasyon. Hindi na kita guguluhin, payo ni Johan at ibinaba ang tawag. Hawak-hawak pa rin ang kanyang telepono, mukhang nalungkot si Zachary. Nalutas niya ng perpekto ang nakaraang labanan, ngunit magsisimula muli ang digmaan. Bagamat ayaw niyang gawin ang hakbang na ito, hindi niya ito matitiis kung may gustong humamon sa kanyang awtoridad. Sa oras na magising si Charlotte, wala na si Zachary sa tabi niya. Pagkabasa ng tala sa ilalim ng lampshade, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Baboy, tandaan na mag-almusal pagkagising mo. Magiging abala ako ngayon at baka malate ako nang uwi muli. Anuman, babalik ako. Nag-sign off siya bilang escort, tulad ng ginawa niya noon. Hindi napigilan ni Charlotte na matawa. Hinalikan niya ang note, at naramdaman ang isang matamis na sensasyon na kumakalat sa lahat sa kanya. Ang pagsasama sa kanya nitong mga nakaraang araw ay naging dahilan ng kanyang kasiyahan. Ngayon, napagtanto niya iyon. Si Zachary ay maaaring maging mainit at mabuti sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip na dapat niyang ipagtapat sa kanya at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga anak sa lalong madaling panahon. Marahil, maaari silang mamuhay ng masaya bilang isang pamilya. Naputol ang landas ng kanyang pag-iisip, tumunog ang alarma. Pagsulyap sa kanyang telepono, napagtanto ni Charlotte na iyon ay 7:00 na. Hindi niya narinig kanina. Sa pagmamadali, bumangon siya sa kama at tumakbo pa uwi na nakayapak habang hawak ang telepono. Gising na ang kanyang mga anak. Isang nurse ang naghahanda ng almusal habang ang iba ay nagsusuklay ng buhok ng mga bata at banibihisan sila. Kinuha ang pagkakataon habang sila ay abala, si Charlotte ay palihim na bumalik sa kanyang silid. Tapos, siya ay nagkunwaring kakabangon lang. Kamakaway sa kanyang mga anak, binati niya, Robbie, Jamie and Ellie, good morning. Magandang umaga, Mommy. Masayang sinalubong siya ng kanyang mga anak. Mommy, matulog ka pa ng konti. We can get the school itself. Napaka-consider ni Robbie. Mukhang pagod na pagod ka. Pagod nga ako, pero gusto ko pa rin kayong mag-almusal. Marahang ginulo ni Charlotte ang buhok ni Robbie. Mommy, magkaroon ng ilang mainit na cross bunnies. Ipinasa sa kanya ng bata ang isang tinapay. Mommy, uminom ka ng soy milk. Kasunod nito, pinasa sa kanya ng kanyang anak na babae ang isang baso ng soy milk.
Pagkatapos, ginamit ng batang babae ang kanyang mabilog na maliliit na kamay upang itulak ang buhok sa noo ng kanyang ina. Mommy, huwag mo nang makuha na mapagod. Dapat magpahinga ka pa. Ellie, napakabuting babae mo. Hinaplos ni Charlotte ang pisngi ng kanyang anak saka tumingin kay Jamie. Napagtanto niya na mukhang problemado ito, na nakayuko ang ulo. Jamie, anong meron? Mahina niyang tanong. Itinagilad niya ang ulo at kumunat ang noo. Tinawagan ko si Mr. Henry kagabi at gusto kong tanungin siya kung paano ko gagamitin ang laruan na binili niya sa akin. Masaya siyang nakikipag-usap sa akin nang bigla siyang tumahimik at, anong sumunod na nangyari? Tumango naman si Charlotte. Pagkatapos, nakarinig ako ng maraming boses. Ang iba ay sumisigaw para kay Mr. Henry, habang ang iba ay sumisigaw para sa doktor, wika ni Jamie habang iminuwestra ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, sabik na tanong niya, Mommy, is Mr. Henry okay? May sakit ba siya? Napakunot ang noo ni Charlotte, at nakaramdam ng hindi magandang premonition. Tatawagan ko siya. Agad na kinuha ni Robbie ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Henry. Sa kasamaang palad, naka-off ito. Nagpalitan ng tingin ang pamilya, at naging malungkot ang kapaligiran. Nagpout si Ellie, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang magtanong siya, may sakit ba si Mr. Henry? Pupunta ba tayo sa ospital para hanapin siya? Ellie, huwag kang mag-alala. Niyakap siya ni Charlotte. Itinagilad niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga nurse. Amelia, Violet at Mildred, may narinig ba kayo tungkol dito? Wala, umiling sila. Gusto mo tawagan ko at alamin. Kinuha ni Amelia ang phone niya at tinawagan. Maghintay. Mabilis siyang pinigilan ni Charlotte. Huwag kang magsabi ng anuman tungkol dito, at huwag mong tanungin ang tungkol dito. Mommy, anong meron? Naguguluhang tanong ni Jamie. May espesyal na katayuan si Mr. Henry at maraming bagay tungkol sa kanya na confidential. Dapat hindi magkalat ang balita, paliwanag ni Charlotte. Kung may sasabihin tayong mali sa mga tao sa labas, maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang problema para sa kanya. Totoo yan. Dapat makinig tayo kay Mommy. Robbie urged, we should pretend that we don't know na kahit ano at huwag magtanong tungkol dito. Huwag kang mag-alala, naiintindihan namin. Tumango ang tatlong nurse na nauunawaan. Wala rin akong sasabihin. Ginamit ni Ellie ang kanyang mabilog na maliliit na kamay upang takpan ang kanyang bibig. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Uupo na lang ba tayo at walang gagawin? Hindi mapakali na tanong ni Jamie. Nag-aalala ako kay Mr. Henry. Ako rin. Ibinaba ni Robbie ang kanyang ulo. Mr. Henry treats us well. Kung talagang may sakit siya, we should go and see siya. Huwag kayong mag-alala, sinubukan ni Charlotte na aliwin ang kanyang mga anak. Susubukan kong alamin ang nangyari. Once na makumpirma ang balita, aayusin ko kayong lahat na bisitahin siya. Okay, masunarang tumango ang mga bata. Sige, kumain muna kayong lahat bago pumunta sa school. Oo, Mommy. Pagkatapos, nagpalit si Charlotte at pinapunta ang mga bata sa school bus. Habang nasa cast pa ang binti ni Jamie, sinundan sila ng mga nurse, para sabay silang makauwi nang matapos ang paaralan. Pag-uwi ni Charlotte, nag-isip muna siya kung ano ang gagawin bago siya nagpasyang huwag na munang tumawag kay Zachary. Alam niyang baka abala ito at ayaw niyang abalahin siya. Sa halip, nagpasya siyang kausapin siya pagka-uwi niya ng gabing iyon. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng bahay at gumawa ng sopas para kay Mrs. Berry. Pagkatapos, kukuha na sana siya ng isang nap nang biglang tumawag si Simon. Tumigil sandali, sumagot siya, hello. Charlotte, may oras ka ba? Pwede ba tayong magkita? Natatakot ako, medyo napipigilan ako sa sandaling ito. Ayaw niyang makita sila. Una, hindi na kailangang gawin iyon. Pangalawa, natatakot siya na sila ay hindi maintindihan na sinadya niyang tinalikuran si Luna, at gusto nilang maghiganti sa kanya. Huwag kang mag-alala, wala kaming anumang masamang intensyon, ngunit gusto lang naming magtanong sa iyo ng ilang bagay na personal, ang paniniguro niya sa kanya. Sinabi ko na sa pulis ang alam ko. Maaari mo silang tanungin ng direkta.
Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Amanda. Pilit na kinokontrol ng babae ang kanyang mga damdamin at kalmado ang tunog. Charlotte, kung ayaw mo akong makita, okay lang. Gusto lang kitang tanungin ng ilang katanungan. Sa halip, maaari mo akong sagutin sa telepono. Bumigay si Charlotte. Magtanong ka kung ganoon. Naiintindihan ko na ang sitwasyon mula sa mga pulis, at naniniwala akong totoo ang sinabi mo. Noon, nang minamaltrato ka namin, hindi ka naghiganti sa amin. Ngayon, mas mahirap paniwalaan na ikaw ay manakit kay Luna. Kung sa bagay, kahit gusto mo, hindi mo madadala sa iyong sarili para gawin iyon. Siguradong naiintindihan mo ako. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Charlotte. Kung mayroon si Luna sa kalahati ng karunungan ni Amanda, hindi sana mangyayari ang mga bagay-bagay sa puntong ito. Regarding the incident, there are certain things that the police refused to reveal. I wanted to ask if nakita mo ang mga taong humila kay Luna papasok sa van. Binubuli ba siya doon? Pagsusuri ni Amanda. Yung pakiramdam ni Charlotte ay nasa mahirap siyang posisyon. Naunawaan niya na gustong protektahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek bago magsagawa ng masusing investigasyon sa usapin. Sa makatuwid, hindi nila ginawa na gustong ibunyag ang mga detalye. Bilang isang nakasaksi, hindi niya posisyon ang magbunyag ng anuman. Parang ang taong nag-order nito ay isang taong pamilyar sa akin, komento ni Amanda. Siya ay matalino at nahuhulaan mula sa pag-aalinlangan ni Charlotte. Sinusubukang iparinig sa kanya, si Amanda ay bamulong, si Hector ba? Hindi, agad na itanggi ni Charlotte. Kung gayon, dapat ay si Helena iyon, ginamit muli ni Amanda ang parehong paraan. Natigilan si Charlotte, nang magsasalita na sana siya, nakumpirma na ni Amanda ang kanyang hula. Ito ay siya, alam ko na ito ay ang tusong babae na iyon. Ang aming pamilya ay napunta na sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi siya pumayag na makaalis si Luna? Bakit siya nagpupumilit na itulak siya sa isang patay na dulo? Dapat huminahon ka, mabilis na panghihikayat ni Charlotte. Kailangan pang imbestigahan ang bagay na ito. Ikaw dapat ay maghintay para sa pulis na tapusin ito. Calm down. Paano mo natanong yan sa akin? Napaungol si Amanda. Ang aking anak na babae ay ginahasa at nagdusa ng malaking suntok. Hindi na siya maaaring magbuntis muli at hindi matatag ang pag-iisip. Tapos na ang buhay niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang marinig iyon, sumama rin ang pakiramdam ni Charlotte. Nagpakawala ng buntong hininga, at bamulong siya, I'm sorry. Kung tinawagan ko lang ang pulis noon, baka iba ang nangyari. Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Nabalisa na inakusahan ni Amanda, bakit? Gusto kong i-report ito nang makita ko ang pangyayari, ngunit nakita nila ako at hinabol ako. Tapos, may sumulpot na iba para pigilan sila, kaya akala ko tapos na, hindi ko inaasahan. May lumabas para pigilan sila. Kinuha ni Amanda ang isang mahalagang punto at tinanong si Charlotte tungkol dito. Bakit mo naisip na tapos na? Si Hector ba ang nagpakita? Hindi, si Owen yun, paliwanag ni Charlotte. Akala ko kasi naging pamilya na sila, gagawin ni Owen na iligtas si Luna. Bukod dito, labag sa batas na hawakan ng isang tao ng pilit, at hindi papayag si Owen na gawin iyon mangyari. Isang pamilya, paano sila naging pamilya? Umiyak si Amanda, hindi mo ba alam na ayaw ni Owen kay Luna? Malamang na pinahinto niya sila bilang isang palabas para sa iyo para hindi ka tumawag ng pulis. Pagkatapos mong umalis, siya ay dapat ay nagpatuloy sa pagpaparusa kay Luna. Hindi yun maaaring totoo, tama. Nagulat si Charlotte, bakit siya galit kay Luna? Kahit na sila ay hindi nagkakasundo, hindi siya. Kalimutan mo na ito, hindi ako mapakali na magpaliwanag sa'yo. Galit na galit si Amanda. Charlotte, dapat mong ipagdasal, at good luck. Kung hindi mo natutunan ang iyong aralin, ang isang taong kasing inosente mo ay tiyak na makakatagpo ng isang hindi magandang pangyayari. With that, pinatay ni Amanda ang tawag. Habang nakikinig si Charlotte sa katahimikan sa kabilang dulo,
Naisip niya ang mga sinabi at naramdaman ni Amanda ang kakilakilabot. May isyu ba talaga si Owen sa kanya? Pinlano ba niya ito kasama si Helena? Kung iisipin, si Luna ay mayabang at mapanghamon. Siya ay hindi kailanman iginagalang ang iba at malamang na nasaktan si Owen noon. Dahil dito, nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanya. Hindi ito imposible. Well, recalling the past events, kilala na niya si Owen together with Hector from a young age, at sa kanyang alaala, si Owen ay isang taong matuwid at matuwid. Kahit na nahulog siya mula sa biyaya, pinahahalagahan pa rin niya ang kanilang pagkakaibigan. Ayaw maniwala ni Charlotte na siya ay isang masamang tao. Gayunpaman, sa ibang anggulo, ganito lang ang pakikitungo niya rito dahil respeto sa isa't isa. Para naman kay Luna, hindi siya naging magalang sa kanya. Kadalasan, iniinsulto niya ito sa sandaling makita niya ito, at sinisira nito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Dahil dito, malamang nagagawin ito ni Owen. Sa isiping iyon, nakaramdam si Charlotte ng lamig sa kanyang gulugod. Naisip niya ang mga sinabi ni Amanda at napagtanto na ito ay may katuturan. Kung patuloy siyang mag-iisip ng napaka-inosente, maaaring madaling ipagkanulo siya ng iba. Habang nag-iisip, tumunog ulit ang phone niya. Sa pagkakataong ito ay isang hindi kilalang numero. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Charlotte. Hello. Ako si Helena. Ang boses sa kabilang dulo ay parang mayabang at natigilan. Anong gusto mo? Sagot ni Charlotte sa napakalamig na tono. Magkita tayo at mag-usap, hiling ni Helena. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi na mapakali si Charlotte na ipagpatuloy at malapit na pinutol ang tawag. Pag-isipan mong mabuti, nginisian siya ni Helena. Alam ko ang lahat tungkol sa sekreto ng iyong pamilya, kasama na ang sulat na iniwan ng tatay mo sa kapatid ko. Natigilan si Charlotte. Anong ibig mong sabihin? Isinulat ng iyong ama ang tungkol sa taong responsable sa kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Buong pagmamalaking sinabi ni Helena, kung gusto mo malaman ang higit pa, dapat kang pumunta sa Silver Diamond Restaurant ngayon. Huwag mag-alala, hindi kita sasaktan dahil ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Kabanata 460. Bago pa makasagot si Charlotte, binaba na ni Helena ang tawag. Nakahawak sa kanyang telepono, natarante si Charlotte. Hindi niya alam kung bakit hawak ni Helena ang sulat. Marahil, ito ay isang bitag o pain, ngunit gusto pa rin niyang malaman ang nilalaman ng sulat. Ganun pa man, pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan, naging maingat si Charlotte. Napagpasyahan niyang tawagan si Michael, na matagal na niyang hindi makontak. Maya-maya, nag-connect ang tawag. Tuwang-tuwang bati ng lalaki, Charlotte. Michael, nasa iyo pa ba ang sulat na pinadala ng tatay ko? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Charlotte. Oo, syempre, sagot ni Michael. Nasa bahay ko sa H-City, pero nasa F-Nation ako ngayon. What's wrong? May nangyari ba sa'yo? Magmamadali ako. Hindi, ayos lang. Mabilis siyang pinigilan ni Charlotte. Nagtataka lang ako sa sinabi ng sulat. Well, natigilan si Michael. Sekreto ba ang tungkol sa pagkabangkarote ng tatay ko? Tanong ni Charlotte. Sinabi ba niya sa iyo kung sino ang naglagay sa kanya sa sulat? Bakit gusto mong malaman? Napabulala si Michael. Tapos, inaliw niya agad, the matter na matagal nang nangyari, kaya hindi mo na kailangang mag-abala patungkol dito. Ayaw sa akin ng papa mo na sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito dahil ayaw niyang madamay ka. Alam ko. Alam ni Charlotte kung paano si Michael. Wala siyang isisiwalat kung ayaw niya kahit paano at ang dami niyang tanong. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Michael. Oo, okay lang ako. Casual na nagkunwaring si Charlotte para gumawa ng isang passing statement, gusto ni Helena kasama ako sa lunch. Ano, may negosyo ka ba kay Helena? Tuwang-tuwa si Michael. Iyan ay magandang balita. Mayroon ka walang ibang maaasahan doon. Kung may mangyari man, maaari ka niyang tulungan. Siya rin ay isang babae, kaya mas madali para sa inyong dalawa na makipag-usap. Okay, ngumiti si Charlotte. Aalis na ako. Plano naming magkita sa Silver Diamond Restaurant. Okay,
tatawagan ko siya sa lalong madaling panahon at hihilingin sa kanya na bantayan ka, masayang bulalas ni Michael. Salamat, Michael. Nang matapos ang tawag, naghanda si Charlotte na lumabas. Sa loob ng kalahating oras, at nakarating siya sa restaurant. Nabook ni Helena ang buong lugar, at walang bisita o attendant na nakikita. Kaunti lang ang mga bodyguard sa labas. Sila ay tumingin ng mabangis at mapurol. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, naramdaman na ni Charlotte na nasa panganib siya. Sa kabila nito, siya ay hindi natatakot dahil alam niyang nasa likod niya si Michael. Dapat ko bang sabihin na tanga ka, o purihin kita sa pagiging matapang mo? Umupo si Helena sa gitna, at nakatitig kay Charlotte. Alam mo na malalagay ka sa panganib, ngunit dumating ka pa rin. Hindi mo ako mahawakan. Binigyan ni Charlotte ng death glare ang babae. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin? Minsan, hindi kita maintindihan. Helena mock, inabuso ka ni Luna noon, pero ikaw pa rin ay tinulungan siya. Ikaw ba si Mother Mary? Pinapanto mo ba ako dito para sabihin mo yan? Sagot ni Charlotte, sinabi ko na sa pulis lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan ng pribado. Dapat mong malaman na ang mga white ay hindi katugma sa akin. Nagbabalas si Helena, sana huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Sobra mo akong tinansya, nakangiting sagot ni Charlotte. Wala akong planong maging maingay, ngunit ako lang ay ginagampanan ng tungkulin ng isang mamamayan. Sinasabi mo ba sa akin na handa kang ipaglaban ako hanggang sa huli? Tumingin na parang mga laser mula sa mga mata ni Helena. Dapat alam mo kung ano ang kahihinatnan. Sinabi ko sa iyo na hindi ako magiging maingay, diin ni Charlotte. Sinabi ko lang sa pulis ang mga katotohanan. Hindi ko gagawin na mag-isip at sabihin sa kanila ang mga bagay na hindi ko sigurado. Sa kabilang banda, sasabihin ko sa kanila ang lahat na tiyak ako. Magaling, napangiti ang labi ni Helena. Hindi na siya nagpatuloy at nagbigay lang ng sinyas sa kamay. Dalawang bodyguard ang agresibong lumapit kay Charlotte. Samantala, hindi kumikibo ang huli at pasimpleng nakatitig sa telepono ni Helena.